So si Argel, kala mo peki yung mukha. AI yan, di mo ba alam AI to, no? Oo, Yan. nakasando lang ako, kala mo. Okay, sige Argel, pag ikwento mo sa amin yung, again, yung talk ni Franz Aguirre, and kwento mo, first, pag-usapan natin, paano siya nag-build ng network, kung paano siya naging MDRT coming from wala namang kilala sa Singapore. Mm. Um, so yung mga naka-attend, no, pwede rin kayo mag-type-type dyan. Baka meron akong ma-miss out or hindi ko na note. Pero yung naalala ko from the kick-off pa no, yung talagang nag-intentional siyang nag-join ng mga community and even nagbuo na rin siya at some point ng Ang mga sarili niya. communities. Okay. So super dami niyang ganap. Nung naalala ko from the kick-off, di ba, iba-iba yung activity niya. May mga wall climbing, Mm. ganyan. May mga runners pa ata sa Mm. SG, ganun. So, ganun, very intentional siya na kunyari, wala siyang meeting, yun yung isa niyang nasabi. Wala siyang meeting. So, pupunta na lang siya doon sa parang isang group niya, like climbing group. Mm. Tapos, doon lang siya. So, tas ang pinaka-goal niya talaga, no, is hindi talaga super hard sell yung sinabi niya. Sabi niya, ini-inform lang talaga niya yung mga tao doon sa group na yon na I'm from AIA, no? Okay. Nag-o-offer ako ng mga insurance. Okay. Talagang tinatanim niya intentionally dun sa mga Okay. tao na France AIA, France Insurance. Okay. Ayan, may church group, badminton, sabi nga ni Beshi Carol. So, yun, so very intentional. Alam niya kung ano yung gagawin niya. Tapos, parang alam ko, uso din sa SG mga name cards, yung tawag nila sa calling card. Okay. So, yun yung, So, nagbibigay pa rin siya. kung alam ko, Okay. Okay. nagbibigay din siya eh. Tapos, sabi niya din, after 1 year, purely referrals na yung Bilis business ah. niya. Bilis. So, correct me if I'm wrong na kung tama yung alala ko. Alam ko ganun yung pagkasabi niya last session na yun. Na parang after 1 year, pure referrals na lang talaga siya. Tapos, dun na nag-segue, no, to the bakit siya super referable. Okay. So, ito na yung one-pager niya na Okay. infographic na nandun lahat tong mga coverage nung meron siya, ay, nung client niya, plus kung ano yung wala. So, kunyari sa case natin, no, merong life insurance, let's say yung accident insurance or disability, tapos critical illness, hospitalization, tas kung may edu fund ba or retirement fund, parang gano'n. So, makikita nung client sa isang page na yon ng infographic niya. Okay. Na branded sa kanya, may picture niya eh. Malaki yung picture niya eh. Kasi talagang Okay. yung branding niya talaga para maalala talaga siya ng mga client niya. Na nandun yung parang very formal ano niya. Hindi man formal. Basta matinong picture, yung high res, high quality. Yung Okay. talagang photo-shoot. Tapos sa tabi nun, may mga coverages kung ano yung benefits ng plan ng client. Tapos every time daw magbabayad yung client. So kunyari na-receive na natin. Di ba sa AIA, we Mm. receive blank ganyan amount from your client na ito Uh, yung pangalan. So i-reiterate lang niya yun, nalagay niya yung mga benefits. Kunyari quarterly. Quarterly, send niya sa WhatsApp yung uso sa SG. okay. Yung snapshot ng benefits ni client. Tapos meron dong maliit na portion na last payment received, ito yung amount, ito yung date. Okay. So parang every payment, on Ina-update niya. top of mind siya ng mga client niya. Okay. Okay. So, Tapos ina-update niya yung... So, per client, may parang ganong portfolio. May isang may one pager one-pager. siyang sinesend. So, Parang Canva to infographic lang, ganun isang... mm, Meron ka bang mm. screenshot na to? Hindi ko na screenshot kasi ginanon lang niya yung phone niya eh Okay, sa okay. Zoom. So Okay, nung okay. ini-screenshot ko, iba na. So essentially ganun lang siya, parang may mga blocks of uh, info. So ano yung mga meron ka sa akin. Okay. Tapos ano yung wala. So naka-red yung mga wala. Kunyari, Okay, okay. Guardian, for example, yung client ni Jay. Guardian, tapos life insurance yung meron. Yung critical illness, makikita mo pula. So Okay. wala. Parang no coverage ata or basta zero, ganyan. Tapos,
yun, sa isang tingin mo lang, alam mo agad, ay, wala pa pala akong So ganitong parang policy review, pero every quarter, or kada nagbabayad kada ka, ina-update ka. nagbabayad. Oo. Oo. So, yung mga referrals niya, so going back to the referral story, yung mga referrals niya, tatanungin niya, di ba? So, ano nga ba sinabi sa Mm. inyo ni, kunyari, ni-refer ni DJ, no? Ni-refer ni Ams. Ano sabi ni DJ, ba't ka pumayag na makipag-meet with DJ? Mm. Ganun. So, sabi niya, kasi parang very updated daw yung mga clients niya. Kasi parang Mm. ang goal niya in mind is alam mo yung coverage mo. Kasi most of the time, kunyari may mga existing policy, hindi ko alam eh. Basta Yeah, meron yeah, ako yeah. kinuha kay Blank, ganyan, kunyari sa Okay. kamag-anak. May kinuha ko kay Carol na ganyan. So, hindi ko alam kung, basta alam ko meron ako. So, ang goal niya, hindi maging ganon yung mga client niya. Okay. Na, pag tinanong ka, kunyari, pumunta ka man sa ibang nag-shop around ka ng insurance, no? Let's say, second insurance mo, pero yung first mo galing kay France. Pag tinanong ka, ano existing coverage mo? Boom, alam mo agad sasabihin mo dun Okay. sa advisor na yun. So, yun yung gusto niyang end goal. Kaya ganun siya kadalas mag-update sa mga client niya. So, yung mga referrals niya, ganun. Parang ang feedback, updated kasi lagi. Very, ano ka daw, proactive. Parang ganun. Or Okay. updated lagi sa'yo si ganyan. Kaya, na-minute din kita ngayon kasi So gusto ko parang yung ganun. nagiging naaalala siya, tas kaya nagre-refer, di ba? Parang Mm. nagiging top of mind siya. Sige, i-refer ko nga to, ganun. Oo. So, ginawa niya, I think yun talaga, yung consistency niya across all clients. Hmm. Yun yung branding niya, yung consistency. So, Okay. whether, kasi may mga accident insurance nga daw dun sa, siguro yung parang 24-hour Yeah, plus. yeah. Hmm. Okay. Kahit yun lang daw yung coverage nung nakakinuha sa'yo kinuha sa kanya nung client niya. May ganun siya. Same level of consistency yung ina-apply niya Tama. with them. O kasi So, ano kumbaga, again, yung value ng client na yun, yung referrals hindi lang naman yung mm. policy niya. Oo, galing, no? So, parang nag-multiply yung network niya, di ba? Kasi ang tingin ko sa'yo, hindi one client. Ang tingin Tama, ko sa'yo, kung ilan yung pwede mong i-refer sa akin. tama, tama. So, ganun. So, kaya siguro talagang, naging referral business na yung nasa Yung kanya. kanya, ang galing Mm. nun. Ang galing nun. Tapos leader na din siya, by the way, no? Para sa mga aspiring leaders. Oh, 50% MDRT yung team niya. kalahati nag-MDRT sa team. Mm. Grabe. May cap pala sila doon, no? 15 lang. Oo nga daw parang nakwento nga ni Tin. Alam ko rin ganun talaga kasi very limited. So parang pag nag-build ka ng team hanggang 15 lang kayo. Ganon. Parang Ayun. So, ayan. Makabalik ka na. Yun. ayan, ayan, ayan. Nawala ba ako? Oh, Sorry. nawala na. Well, na audio lang. Natulog lang. Ayun. Yun yung pinakatumatak sa akin, no? Yung consistency niya, tsaka kung gaano niya kadalas sinesend yung one-pager, niya, screenshot or Gawa nga tayo ng infographic. sample niyan. Gawa nga tayo ng sample. Either pahiga or patayo, no, na yung may ganong itsura. Sayang, no, kasi pwede natin kopyahin kung na-screenshot mo, pero pwede ako so basically, technically the four pillars, no, pero in-specify niya lang yung pati accident and critical illness, di ba? Naka-specify Mm, accident insurance, like, mayroon ka bang critical illness, may life insurance ka ba, education funding, retirement planning, gano'n. So, siguro mm. naging parang lima kasi nagdag si accident eh. Maybe O baka hospital part income ng, benefit, oo. Oo. gano'n. So, Yung quadrants niya apat eh. okay. Inpatient, outpatient, isa. Tapos parang life insurance, critical illness ata, parang ganun. So, Okay. sa mga nakaalala, meron siyang ganun. Ang naalala ko, meron siyang inpatient, outpatient na Okay. quadrant. So, baka, hindi, emergency cash account. Yun yung term niya. Emergency cash account, andun lahat yata ng mga insurance. So, yung life, critical illness, accident, So, naka-bundle lahat ng doon. protection. Narinig ko na yung Mm. ECA na yan sa MDRT Tapos conference eh. inpatient, Hmm. outpatient. Tapos parang siguro investments na yung last So, quadrant. separate siya. Okay. Oo, oo. So, yun. So please, yung mga nakaalala ng mas tama, paki-type dyan. Baka mas naalala yun. Uh, Pero yun yung naalala ko, emergency.
emergency cash account. Doon yata niya binabundle lahat ng protection. Sige, gagawa tayo, kailangan makagawa tayo ng parang version 1 niya. Tapos we grow on that, di ba? No? So papagawa tayo. And then you just edit na lang, no, based on per client. Tama eh. Ang galing ng concept kasi nga, di ba minsan, mag-set ka ulit ng appointment or hindi mo alam paano ka magpa-policy review. So what if every payment nga, you update this person? O ito yung ano, kumbaga tas yun nga, yung last payment nakalagay doon, di ba? Ang galing nun eh, na idea na yun. So, Oo. we have to be creative in our sales eh. Para nga, katulad na nabanggit kanina, how do you stand out from the hundreds of thousands of advisors in the Philippines? How do you differentiate yourself? Especially if, okay, siniisip mo wala kang market. And again, dito naman, 90%, 80 to 90% of our clients should be referrals eh. Yun ang reality to survive in this business. We cannot survive ng kakilala mo lang, mauubos yung 2,000 Facebook friends mo. Hindi naman lahat bibili. Maybe 100 lang yung doon bibili, edi 2 years lang yun. 2 to 3 years lang yun, ubus na, di ba? So, kung aabot ka pa nga ng 100. So really, the key dito is to be highly referable. Alright? And again, it's a blessing. May Medicard na tayo, so pwede mong ilagay doon, di ba? So imagine if you just update your existing clients with that. May picture ka, may AI. Tapos AIA lang yun. Kasi, di ba meron tayong pang policy review na ano, no? Meron tayong ganun eh, na Google Sheets. Yung sa template of summary of coverages, as meron din part doon na ilagay yung mga policies niya sa iba. It's also effective, but I think, yun kasi pag naka-sit down na kayo yun eh. Pero ito, ang ganda, ikaw nag-update, tas puro AIA lang, makakompare ka, yung Sun Life ko, hindi ginagawa sa akin to ah. Lalo na kung VIP client, hindi malamang sa'yo nang sa'yo bibili. Tapos pwede niyang ipakita sa, ito, share ko sa'yo yung sa akin. Kasi may mukha mo nga. So parang calling card mo nga siya pag chinare nung client mo sa iba, di ba? Ganon. So, ang ganda nun. Ang ganda nun. I think we should start implementing that. We should start implementing that. So bibigyan namin kayo ng sample. We will talk more about it in the future sessions. Para, of course, wala namang iba makakagawa ng ganon kundi ikaw. Di ba? So hindi ko kayang gawin yun for your own client. So, kaya kong gawin or kaya kong gawin ng Starbright is to create a template for you. And then you have to update that per client. So, ang ganda nung nabanggit mo dun, Argel, na kahit A&H lang or accident pa lang yung coverage nitong tao na to, i-update niya pa rin. Kasi again, yun nga, this accident insurance client can refer a bigger client. I remember my first ever VIP sale na 200,000 was a referral of a classmate of mine na ang product niya sa akin, Abundance Plus na 36,000 a year. So 9,000 per quarter. Tapos nag-refer ng isa. Tapos pangalawa niya referral after a year yata. Yun nga, 200,000 ang na-close ko doon kasi manager na naging kaibigan niya. Ganun. Diba? So, yun yung value ng mga network natin. Minsan hindi sila yung bibili ng malaki. But if we take care of them, then yun na nga, dapat talaga maging ang ganda ng goal na yun, na fully referral business ka na lang, di ba? Ayun. So, galing. Ito pala, siguro balikan natin briefly, no? Kasi important pa rin, lalo na kung maliit pa yung network, yung pagbe-build ng network. So, i-summarize natin ng konti. So, siya, may mga inattendan siyang different groups or organization. And I think, ang important dito, something na interest mo din. Diba? Siya kasi medyo health buff siya. That's why he likes attending yung badminton, nag-running siya, naalala ko may bike club siya, diba, na sinalihan. Tapos nag-create din siya ng isa niyang group, diba, na para kontrolado mo nga, diba? So think of groups that you can join, that's one. Think of interest groups that you can create as well. Diba? Na pwedeng ikaw yung magpasimuno nun. Si Richard Lowe, which is a leader in Malaysia, nakakwento sa akin ng mga UMs na naka-attend ng training niya. Siya naman daw, in-instructan daw niya lahat ng kanyang mga lahat ng mga UMs niya to start their own pickleball clubs. Kasi nga 'di ba yung pickleball bago yan, ganyan. So, maraming gusto maglaro nun. Tapos kontrolado mo yung group na yon, yung club na yon. So, makakontrol mo yung pwede kang advertise doon, di ba, kung gusto mo, and all. Ayun. And I think if you'll be doing that networking sa ibang groups, tama ka, Argel, na mukhang maganda pa rin gumamit ng name card or calling card.
Kasi syempre, di ba, at least formal yung approach mo talaga. Nagninegosyo ka talaga. Tapos, di ba, I'm from AIA, ito yung ino-offer ko. Tapos yun lang, very soft lang. Pero dapat sa simula pa lang or a few instances pa lang, mapakilala mo na yung sarili mo. Number one, pakilala mo yung sarili mo early. Number two, be active there. Kung active ka doon, nararamdaman ka, most likely, no, may magiging client ka tapos the referral. Galingan mo na, pag may naging kang client na isa, galingan mo na, no? Parang gano'n. Yun. Tapos nagkasakit, sabi nga ni Carol, doon nantig yung puso ko. Oo, naalala ko, nakwento niya to nung sa kick-off nga rin, di ba? Nagkasakit siya, ganyan. Tapos buti na nga, naka-recover. Ayun. Alright, so sige. We'll stop this recording. Let us know. Type in the chat box ano yung mga biggest takeaway nyo dito. Anong napulot nyo dun sa kwento at sharing, best practice sharing ni Franz Aguirre, echoed by Argel. Thank you, Argel, for helping us with that.